Istorya Tagalog Horror Stories. Nakatikim ka na ba ng ice candy na plema ang flavor? Kahit inuubo ay sigi pa rin sa ice candy si Elias. Hindi siya nauubusan ng matamis na yelo sa bibig kahit nasa gym o nag-work from home siya. Masyado kasing nakaka-addict ang lasa ng ice candy na nilalako sa labas. Parang may gayuma sa sobrang sarap. Sa isang araw ay nakakaubos siya ng 20 ice candy. At nang maubos ang stock niya sa araw na iyon, ay bumaba naman siya para hanapin si Aling Belinda. Ito ang suki nila sa naturang ice candy na mayroong kakaibang tamis at sarap. Namakyaw uli siya ng 50 piraso ng ice candy. Mayroong buko, orange, strawberry at mango flavor. Tuwang-tuwa naman ang tindera habang binabalot ang mga ice candy niya. Sinabi pa ng Ale kay Elias na tamang-tama daw dahil huling mga stock niya na ito at makakauwi na din siya. Sabay abot ng malaking plastic sa kanya. Marami pang nakapila sa likod niya pero sa kasamaang palad ay naubusan na ito ng tinda. Kaya naman nangako ang Ale na maagang babalik bukas at mas dadamihan pa nito ang gagawing ice candy. Buti na lang po at nakahabol po ako, manang. Uwi ka ni Elias habang bitbit ang mga ice candy patungo sa kanyang kondo. Inilagay niya sa freezer ang mga iyon pagkatapos ay kumuha lang ng isa. Sa kanya ipinagpatuloy ang trabaho sa harap ng computer habang may nginunguy ang ice candy sa bibig. 2 araw ang itatagal ng ice candy na iyon. At least hindi na niya kailangan makipagsiksikan muli bukas. Napakapatok talaga ng ice candy ni Aling Belinda. Laging pinagkakaguluhan at maaga ding nagkakaubusan. Ayaw na ayaw pa naman niyang nakikipagsiksikan, lalo na kapag nakikita niyang pinapakyaw ang paborito niyang buko at mango flavor. 1 linggo na rin ang lumipas mula nang maging kabilang siya sa mga suki ni Aling Belinda. Parang hindi kumpleto ang araw niya hanggat hindi siya nakakapakyaw sa mga ice candy nito. Nahinto lang siya sa kinakain nang may tumawag na isa sa mga kliyente niya. Ngunit sa kalagitnaan naman ng pag-uusap nila, bigla na lang siyang naubo. Nais man niyang baliwalain ngunit habang tumatagal ay lalong nangangati ang lalamunan niya. Napilitan tuloy siyang magpaalam saglit sa kausap para kumuha ng tubig sa ref. Akala niya ay giginhawa na siya kapag nakainom ng tubig. Subalit hindi nahinto ang pag-ubo nito at parang lalong nangati ang lalamunan niya dahil sa pag-inom. Kahit anong gawin niya ay hindi talaga mawala-wala ang kanyang ubo. Napilitan na tuloy siyang mag-excuse sa kliyente at nagsabing masama ang pakiramdam niya kaya sa ibang araw na lang sila mag-usap. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang inubo ng ganoon. Napilitan tuloy siyang itigil ang lahat ng kanyang trabaho. Medyo gumaan lang ang pakiramdam niya nang pumatak na ang gabi. Sa mga oras na iyon, nakakahinga na siya ng maluwag, ngunit pasumpong-sumpong pa rin ang pag-ubo niya. Kaya hindi na siya nauubusan ng tubig sa kanyang tabi. Nakaka5 bote na siya magmula kaninang hapon. Hindi na tuloy siya nakakain ng ice candy niya at kanina pa hinahanap-hanap ng dila niya ang tamis ng ice candy. Subalit
dahil sa pag-ubo-ubo niya. Halos wala siyang makain na kahit ano ngayon, lalo na kung malalamig at matatamis. Ihintayin na lang muna niyang huminto ang kanyang pag-ubo. Mabuti na lang kinabukasan, nawala na ang kanyang pag-ubo. Ngunit sa kasamaang palad ay nagkaplema naman siya. Kaya pagkatapos ng trabaho niya sa umaga, saglit siyang umalis ng bahay para bumili ng gamot sa labas. Naabutan pa niya si Aling Belinda na nasa pwesto uli nito at pinagkakaguluhan na naman ang mga taong patay na patay sa ice candy nito. Nang sumunod na araw, nagulat na lang siya dahil bigla na lang nawala ang makapit na plema niya. Ganap nang lumuwag ang paghinga niya at nawala na lahat ang pag-ubo niya. Hindi na nga niya nagalaw ang gamot na iniinom niya. Iyon nga lang, pagbalik niya sa banyo para umihi ay nagulat siya sa kanyang nakita. Lahat ng plemang idinura niya nung mga nakaraang araw ay nagbalik doon. Sinubukan pa niyang buhusan iyon ng isang balde ng tubig. Lumulubog naman ang mga plema, ngunit makalipas lang ang ilang sandali, biglang nagbalik ang mga ito. Napakamot na siya sa kanyang ulo. Mukhang barado pa yata ang banyo niya at napilitan tuloy siyang magtawag ng maintenance staff sa kondo para ipaayos ito. At mga bandang hapon, nang dumating na ang mag-aayos sa kanyang palikuran, hinayaan niyang gawin ito mag-isa ang trabaho roon at nanumbalik siya sa sala para i-enjoy ang kanyang libreng oras, lalo't maaga siyang natapos sa trabaho ng araw na iyon. Nagbalik uli siya sa pagkain ng ice candy. Ilang araw din niyang iniwasan ang matatamis at malalamig para mapabilis ang paggaling niya. Parang naging droga na nga ang ice candy na ito sa kanya, dahil tuwing iniiwasan niya ay lalo pa niyang hinahanap-hanap. Isang oras ang itinagal bago natapos ang staff sa kanyang trabaho. Bago pa ito umalis ay sinubukan pa niya itong ofera ng ice candy niya, pero ngumiti lang ito at nagsabing bawal daw ito sa matatamis. Kaya naman siya na lang din ang kumain ng lahat ng iyon. Sa awa ng nakakataas ay hindi na nagbalik ang ubo niya kahit nakasampung ice candy na siya sa araw na iyon. Naging masarap pa nga ang tulog niya pagsapit ng gabi. Ngunit kung gaano katamis ang kanyang panaginip kagabi, ganoon naman kapait ang kanyang pakiramdam sa kanyang paggising. Sobrang taas ng lagnat niya at napakapait din ng panlasa niya. Napansin din niya na hindi siya makatayo sa labis na pangihina ng katawan. Para bang hindi niya maramdaman ang mga paa niya. Nais man niyang idura ang napakapait na panlasa ay hindi niya magawa. Kaya unti-unti itong naipon sa kanyang bibig. Hindi na siya nakatiis. Napilitan na siyang iluwa ang naipong pait na laway kahit nakahiga siya. Bumulwak pa iyon sa gilid ng unan niya, saka siya napaubo sa sobrang pait. Habang sinusubukan niyang itayo ang sarili, hindi niya namamalayan ang unti-unting pagbalik ng mga plema niya sa inidoro. Ang mga plemang ito ay nagdikit-dikit hanggang sa makabuo ng kakaibang figura. Pagkuway biglang gumapang paakyat sa inidoro hanggang sa bumagsak sa sahig. Parang may sariling isip na gumapang ang nagkabuo-buong plema patungo sa kanyang silid. Hindi na nga kinakailangan buksan pa ang mga ito ang pinto dahil nagawa na nilang makalusot sa ilalim ng pinto.
Walang kamalay-malay si Elias sa plemang nakapasok sa kwarto niya. Patuloy pa rin niyang ibinabangon ang sarili kahit sa huli ay bumabagsak lang siya dahil sa labis na panghihina. Sinubukan na lang niyang damputin ang cellphone sa tabi para makahingi ng tulong. Buti na lang ay naigalaw pa niya ang mga kamay kahit papaano. Ngunit pagkahawak niya sa kanyang cellphone, laking gulat niya dahil hindi niya ito mabuhat-buhat. Nagagalaw lang niya ang mga kamay, ngunit pati ang mga ito ay nawala na rin ng puwersa gaya ng mga paa niya. Wala na siyang nagawa kundi ang sumigaw. Iyon na lang ang tanging kaya niyang gawin. Pinakawalan niya ang pinakamalakas na sigaw sa pagbabakasakaling may makakarinig sa kanya. Hindi siya tumigil sa pagsigaw hanggat hindi nakakarinig ng kahit anong reaksyon mula sa labas. Ngunit ilang saglit lang nahinto siya sa pagsigaw nang biglang lumitaw sa bandang gilid niya ang isang nilalang na gawa sa plema ang buong katawan. May mga mukha nito na dikit-dikit at nagkalat sa buong bahagi ng katawan nito. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na nanikip ang kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga labi at parang sasabog ang utak niya. Larawan siya ng pagkagimbal habang unti-unting lumulukob ang taong plema. Habang tumatagal ay palaki ito ng palaki at halos sakupin na ang buong paningin niya. Bigla ring naglabas ng iba't ibang emosyon ng mukha nito sa iba't ibang parte ng katawan. "Tulong! Tulong! Saklolo, Diyos ko! Saklolo, tulungan niyo po ako!" Halos maubusan na siya ng boses kakasigaw, ngunit wala pa ring pumapasok sa kwarto niya. Bago pa siya makasigaw muli, biglang sumabog ang taong plema sa kanyang harapan. Nagkalat ang likidong katawan nito sa buo niyang katawan. Halos maubos siya sa sobrang baho at lansa ng lasa. Ngunit hindi nagtagal. Ang mga plemang ito ay unti-unting sinunog ang katawan niya. Parang likido na unti-unting nilusaw ang kanyang balat at sagad hanggang buto. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kondo. Dalawa sa mga kapitbahay niya sa kondo ang nakadinig sa kanya at naglakas loob na pumasok. Ngunit pagkarating nila sa kanyang higaan, ganoon na lamang ang pagbaliktad ng kanilang sikmura nang makita siya na dahan-dahang nalulusaw habang sumisigaw. Sa pagkakataong iyon, ang sigaw niya ay wala na halos nililikhang boses dahil pati ang boses niya ay nilulusaw na rin. Sa sobrang takot, napalabas din agad ng kwarto ang dalawa at hindi na nagtangkapang lumapit sa kanya. Wala na ngang nagawa si Elias. Hinintay na lamang niya ang pagkalagot ng hininga habang patuloy siyang nilulusaw ng sariling mga plema. Sa loob ng mga buwang lumipas, palaging laman ng mga balita ang kakaibang sakit na kumakalat sa iba't ibang lugar. Isang kakaibang ubo ang di umano'y dumadapo sa mga tao. Sa una ay aakalaing normal na ubo lang ito na agad ding nawawala pagkaraan ng ilang araw kahit hindi inuman ng gamot. Ngunit oras na mawala ang ubong iyon, doon na humuhudyat ang kamatayang paparating sa dinapuan ng sakit na ito. Ayon sa mga nakasaksi, ang bawat mga plemang idinudura ng mga biktima ay hindi nawawala o lumulubog sa kung saan man nila ito idinura. Kusa itong bumabalik at unti-unting mabubuo hanggang sa maging isang mabangis na nilalang.
Ang taong plema na nabuo ay lalapit sa kinapitan nito ng sakit at pasasabugin ng sarili doon. Oras na kumalat naman ang mga sumabog na plema sa biktima. Unti-unti nitong lulusawin ang katawan ng may sakit hanggang sa bungot kalansay na lang ang matira. Hanggang ngayon, wala pa ring makapagsabi kung saan ito nagmula at kung paano ito mabibigyan ng lunas. Maging ang mga eksperto sa siyensa at paranormal ay hindi makapagbigay ng malinaw ng paliwanag tungkol dito. Ang mga taong plema na nabubuo at umaatake sa kinapitan nilang sakit ay nananatiling misteryo at habang tumatagal ay lalo pang lumalaki at kumakalat. Samantala, sa bagong lugar na nilipatan ay abala si Aling Belinda sa pagtitinda ng mga ice candy niya. Tulad ng dati, mabentang mabenta pa rin ang mga ito. Kahit saan siya pumunta ay laging sold out ang mga tinda niya. Tulad ng araw na iyon, maaga siyang nakakauwi dahil tanghali pa lang ay naubos na ang mga paninda niya. Kaya naman, pagkabalik sa kanyang bahay na tinitirhan na bahagyang malayo sa kabiasnan, sinimulan agad niyang gawin ang kanyang ice candy. Isang pangkaraniwang ice candy lamang ito. Ngunit ang isang ingredient na naiiba ay ang kakaibang ritual na kanyang isinasagawa para mabuo ang chemical na hinahalo niya sa mga ito. Ito ang tunay na nagpapasarap sa kanyang ice candy. Ang ice candy na may kulam. Sa bawat buhay na kinukuha ng ice candy na ito, nakakabawas naman iyon sa kanyang edad. Noong nakaraang mga buwan, Lola Belinda pa ang tawag sa kanya dahil sa labis na katandaan. Pero nitong mga nakaraang linggo, Aling Belinda na lang ang itinawag sa kanya dahil medyo bumata siya ng bahagya. Ngunit ngayon, mukhang wala nang magtatawag ng Ali sa kanya dahil mas lalo pa siyang bumata. Hindi niya titigilan ang malagim na negosyong ito hanggat hindi siya nakakabalik sa dating edad at pangangatawan niya. Nang sumunod na araw, mahaba muli ang pila sa kanyang pwesto. "Ate Belinda, papili nga po ng 5. Sabi ng bago niyang customer. Magilo namang hinarap ni Belinda ang mga customer niya. Hinihintay na lang niyang ma-sold out ang mga ito dahil iyon na lang ang huling araw niya sa negosyo. Dahil sa wakas, balik dalaga na muli siya. At tulad dati, 80 taon pa ang kailangan niyang hintayin bago magbalik sa negosyong iyon para bumata muli. Ang taho ay mainam na alternatibo sa karne dahil mayaman ito sa protina, calcium at iron. Nagagamot din ito ang mga taong may diabetes at sakit sa atay dahil sa labis na pag-iinom ng alak. Kaya naman tinatangkilik ito ng mga bata at matatanda. Kadalasan, sa umaga ka lang makakabili nito dahil yon ang madalas na oras na inililibot ito na magtataho. Ngunit sa lungsod ng Maynila ay hindi lang ito sa araw makikita, bagkus sa tanghali, lalo na sa gabi. Paano kung ang magtataho ay isa pa lang nilalang na tinatawag na aswang? Mapagpalang araw po. Itago nyo na lang po akong sa pangalang Alfredo. 55 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Bacon, Sorsogon sa probinsya ng Bicol. Ngayong kasalukuyan, isa na akong ganap na senior citizen at kasama ang aking mga apo. Ang itatampok kong kwento ay hango sa tunay kong karanasan. Nang makaengkwentro ako
ng isang nilalang na tinatawag na aswang. Naganap ang pangyayaring ito noong dekada 80 at nasa 17 anyos pa lang ako noon. Noong 1986 ay lumuwas ako ng Maynila para magtrabaho. Naisipan kong makipagsapalaran sa malayong lugar dahil sa hirap ng buhay. Dahil may pinsan akong nagtatrabaho sa lungsod ng Maynila, doon ako nanuluyan sa kanya. Barong-barong lang ang inuupahang bahay ng pinsan ko sa Tondo. Dikit-dikit ang kabahayan at maingay din ang naturang lugar. Namamasukan bilang tindero sa palengke ng Tondo ang pinsan kong itago na lang natin sa pangalang Badong. Dahil nga nangangailangan ng tindero ang katabi nitong tindahan ng mga prutas. Narekomenda niya ako dahil kakilala nito ang may-ari ng nasabing tindahan. Masaya naman ang unang araw ko sa trabaho dahil mabait naman ang amo kong babae. Bukod roon ay libre na rin ang merienda at pananghalian. Kaya lang mababa lang ang sahod at ng mga panahong iyon mura lang din ang mga bilihin. Hindi naman ako nababagot sa trabaho dahil maraming parokyano ang bumibili ng paninda naming prutas at dinadagsa talaga ang tindahan ng amo ko. Kaya't hindi ko rin namamalayan na ang bilis ng takbo ng oras. Nang mga panahong iyon, bakante ang isang barong-barong na bahay na katabi namin. Nakakulong ang dating naninirahan dito dahil sa kasong pagnanakaw. Talamak na rin noon sa Tondo ang maruming kalakaran ng pamumuhay tulad ng pango-hold up, pagbebenta ng iligal na droga at pagbebenta rin ng aliw ng kababaihan. Sa madaling salita, marami ang halang ang bituka na naninirahan sa Tondo. Kinagabihan, habang naghahapunan kami ng pinsan kong si Badong, nadinig namin ang lagitnit ng pintuan sa kabilang bahay na halatang may tao nang mangungupahan sa bakanting barong-barong na halos manipis lang na dingding ang namamagitan sa aming tinitirhan. Nadidinig din namin ang ilang kalampag na halatang may inaayos ito. Samantala, habang kumakain kami ni Badong, ay ilang mahihinang katok ang nagmumula sa labas ng aming pintuan. Marahan akong tumayo upang alamin kung sino ang tao sa labas. "Manong, ano pong kailangan mo?" Wika ako sa matandang lalaki nang mabuksan ko ang dahon ng pinto. Kuya, ako po pala ang bago niyong kapitbahay. Pwede ba akong makahiram ng martilyo?" Sambit naman ng matanda at nagpakilala ito sa pangalang Manong Timyong. Nagkataon namang walang martilyo ang pinsan kong si Badong, kaya agad naman itong umalis nang sabihin kong wala kaming martilyo. Nang makaalis si Manong Timyong ay pinagpatuloy ko na ang naudlot kong hapunan. Nakasanayan na rin namin ni Badong na uminom ng isang boteng gin pagkatapos naming kumain. Nakakatulong ito para makatulog kami ng mahimbing. Dahil kahit kasagsagan ng gabi ay maiingay ang mga tao sa labas. Talamak kasi noon sa kalaliman ng gabi ang mga larong sugal tulad ng baraha at bingo. Sa mga lumipas pang mga araw ay naging malapit kami ni Badong kay Manong Timyong dahil madalas namin ito nakakasalamuha tuwing hapon pagkagaling namin sa trabaho. Kadalasan, maaga akong nakakauwi sa bahay tuwing nauubos ang paninda naming prutas. Ganon din ang pinsan ko pag napapaubos din nila ang paninda nilang mga gulay. Isa pa lang magtataho si Mang Timyong at kadalasan sa gabi ito naglalako ng kanyang tindang taho na inaangkat nito sa kabilang barangay. Madaling araw na rin ito umuuwi galing sa pagtitinda ng taho. Kadalasan
may kasama itong bayarang babae na nagbibigay ng panandaliang aliw na kinukontrata nito sa madidilim na sulok ng kalye sa kahabaan ng tondo. Wala itong binubuhay na pamilya, kaya ang kinikita nito sa pagtitinda ng taho ay nauubos sa babae. Iba't ibang prosti din ang nakikita kong kasama nito tuwing madaling araw. May pagkakataon kasi na nagigising ako sa alanganing oras. Minsan, habang nagiinuman kami ni Badong, ay napag-uusapan namin si Mang Timyong sa pagiging babaero nito. Sinasayang lang nito ang kanyang salapi sa babaeng hindi mo alam kung malinis nga ba o may sakit. Kadalasan kasi sa mga prosti sa tondo ay may sakit na tulo, lalo na ang mga babaeng makukuha mo lang sa tabi-tabi ng kalsada. May pagkakataon rin na pumupunta kami ni Badong sa kabaret para aliwin ang mga sarili. Hindi naman kami ng bababae. Naisipan lang namin uminom sa labas bilang pampalipas oras at panawid pagod sa maghapong trabaho. Habang nagiinuman kami sa mumurahing kabaret, ay nakikita namin si Mang Timyong na naglalakad sa gilid ng kalsada habang pasan-pasan ang bahi na pinagsasabitan ng lalagyan ng taho. Kadalasan, nakikita ko din ito na nakapwesto sa labas ng pampublikong ospital kung saan maraming tao ang labas-masok sa nasabing pagamutan. Isang gabi, habang nagiinuman kami ng pinsan ko sa labas ng inuupahan naming barong-barong, napasarap ang aming inuman. Inabot na rin kami ng madaling araw dahil wala naman kaming pasok kinabukasan, dahil nagkaroon ng clearing operation sa pamilihan ng tondo. Nagkataon naman na araw noon ng aking sahod. Habang nagiinuman kami, ay napansin ko si Mang Timyong na naglalakad palapit sa amin kasama ang isang prosti na may kaitiman ng balat at may tattoo pa sa kaliwang dibdib na pulang puso na may nakalimbag na pangalan. Halatang paldo na naman ang manong at napaubos nito ang nilalako nitong taho. "Mang Timyong, tagay ka muna," wika ako noon sa manong. Lumapit ito sa amin habang nakaakbay sa babaeng bayaran. Kinuha ni Mang Timyong ang inabot kong basong may lamang beer at agad namang tinungga. "Madaling araw na, nagiinuman pa rin kayo. Wala ba kayong pasok kinabukasan?" Sambit naman ni Mang Timyong nang inumin nito ang beer. Oo Mang Timyong, wala kaming pasok kinabukasan. Nag-abiso ang pamunuan na magkakaroon daw ng clearing operation bukas. Alam mo naman na maraming basura ang nagkalat sa kalsada sa tabi ng palengke. Sagot naman ng pinsan ko kay Mang Timyong. Muli kong pinatagay si Mang Timyong hanggang sa naisipan nito na makipag-inuman sa amin. Kinuha ko ang pahabang upuan sa loob ng barong-barong. Magkatabi na umupo si Mang Timyong at ang babaeng kasama nito. Nakipag-inuman na rin sa amin ang kasama ni Mang Timyong na prosti. Habang nagkiinuman kami, ay naging malikot ang kamay ng babae at hinahawakan nito ang aking hita at malagkit ang pagkatitig nito sa akin. Maharot din ang babaeng kasama nito dahil niyaya pa kami nito na makipagtalik sa kanya. Masasabi ko na palaban talaga ang babaeng kasama ni Mang Timyong. Tumawa lang kami ng pinsan ko at tinanggihan ang alok nito na makipagtalik kami kapalit ng maliit na halaga. Napansin ko din na kumunot ang noo ni Mang Timyong at matalim na tinitigan ng kasama nitong babae. Badong, Alfredo, sapat na ang nainom kong alak . Salamat at nakaharap ko kayo sa inuman. Papasok na ako sa bahay dahil papasadahan ko pa itong babaeng kasama ko. Turan sa amin ni Mang Timyong habang malagkit pa rin kaming pinagmamasdan ng babae.
Tumango naman kami bilang tugon sa sinabi ng magtataho na si Mang Timyong. Magkasama sila ng babae na pumasok sa tahanan ni Mang Timyong. Napatawa naman kami nang makaalis ang dalawa dahil tila nasasabik na ang manong na pasadahan ng babae. Nang maubos namin ang iniinom naming alak, ay agad naming iniligpit ang kalat at pumasok na rin kami sa loob ng aming barong-barong at agad na humiga sa katre. Magkatabi din kami sa higaan ng pinsan ko. Samantala, habang nakahiga kami ay nadidinig namin ang halinghing ng babae. Ngunit hindi ito halinghing na nasasarapan, bagkus ingay iyon na halatang nasasaktan ito. At dahil nakainom kami ni Badong ay agad naman kaming nakatulog. Subalit sa kasarapan ng aming tulog, bigla na lang akong naalimpungatan. Maalinsangan din ang panahon na kasagsagan ng madaling araw. Hanggang sa nakadinig na lang ako sa kabilang dingding ng kakaibang ingay. Parang may tinatadtad na karne sa sangkalan na nagmumula sa loob ng bahay ni Mang Timyong. Pinakiramdaman ko ang ingay na iyon. Ngunit lumipas pa ang ilang minuto ay muling tumahimik ang loob ng tahanan ng magtataho. Ibinaling ko ang aking paningin kay Badong at mahimbing pa rin ito na natutulog. Muli akong nahiga at saglit na nagmuni-muni hanggang sa dalawin na ako ng antok. Kinabukasan, tanghali na kami gumising ni Badong. Nagmumug muna kami bago uminom ng mainit na kape. Bumili na rin ako ng tinapay dahil meron namang malapit na paniderya sa aming eskinita. Habang nag-aagahan kami ng pinsan ko, tinawag kami ni Mang Timyong at sinabayan ito ng mahihinang pagkatok. Nagliko naman binuksan ang dahon ng pinto at bumungad sa akin ang magtataho habang hawak ang isang malaking mangkok na naglalaman ng nilagang karne. Magandang umaga, Alfredo. Nagluto pala ako ng nilagang karne. Naparami ako ng luto kaya naisipan ko kayong bigyan. Bungad na wika ni Mang Timyong sa akin. Halatang bagong luto lang ang nilagang karne dahil umuusok pa ito at napakabango din ng aroma na lumalabas sa usok ng sabaw na halatang masarap ito. Nag-abala pa kayo, Mang Timyong? Napakarami naman ito. Tamang-tama, hindi naman kami bibili ng ulam sa pananghalian. Sambit ko naman sa magtataho at malugod na nagpasalamat. Umalis na kaagad si Mang Timyong matapos kukunin ang ulam. Marahan ako naglakad at ipinatong ang mangkok sa lamesa. Insaan? Bigay ni Mang Timyong oh. Tirahin na natin habang mainit pa ang sabaw. Wika ako kay Badong na maipatong ko sa mesa ang ulam. Nagkataon naman na may kaning lamig kaya naisipan na naming kumain. Dahil sa kakaibang halimuyak ng nilagang karne, hindi namin kinilatis ang ulam sapagkat natatakam na kami ni Badong sa unang higo pa lang namin ng sabaw ay napakasarap na nito at napakalinamnam. Malambot din ang karne, lalo na ang taba. Ngunit nabulalas na lang ako nang ilagay ko sa ibabaw ng aking pinggan ang isang malaking hiwa ng taba. Napamulat ako ng mata dahil may marka ng pulang tinta ang balat ng karne. Kinuha ko ito at inusisang mabuti hanggang sa matukoy ko ito. Insan, tignan mo nga to oh. May tattoo ng puso ang balat ng karne. Sambit ko sa pinsan ko at ipinakita ko sa kanya ang isang hiwa ng taba. Matapos makita ni Badong ang marka sa karne, ay niluwa nito ang kanyang ninunguyang pagkain dahil isa lang ang pumasok sa aming isipan. Dahil ang markang iyon ay tattoo sa dibdib ng babaeng kasama ni Mang Timyong kagabi. Dahil sa senaryong iyon ay pinigilan namin na masok ka sapagkat madidinig kami na magtataho. Tumungo kami sa lababo at agad na nagmumug.
Nagsindi rin kami ng sigarilyo para napigilan ang pagsusuka. Walang tigil kami sa kakahit-hitbuga ng usok ng sigarilyo upang maibsan ang pandidiri. Itinapon namin ang nilagang karne at inilihim muna namin ito sa pagitan namin ni Badong. Malakas ang kutob namin na karne iyon ng tao. Nabanggit ko rin sa pinsan ko ang nadinig kong ingay kaninang madaling araw sa loob ng tahanan ng magtataho na parang may tinatadtad ito sa sangkalan. Kinahapunan, muli kaming binigyan ng ulam ni Mang Timyong, ngunit hindi na ito nilagang karne, bagkus adobo na ang pagkakaluto nito. Tinanggap ko naman ang ulam para hindi maghinala ang magtataho na alam na namin kung anong uri ng karne ang isinahog nito. Hanggang sa napagkasunduan namin ni Badong na pasukin mamayang gabi ang bahay ni Mang Timyong. Tuwing sasapit kasi ang dapit hapon ay umaalis na ito sa kanyang tahanan para magtinda ng taho. Sa kasagsagan na rin ito ng gabi umuuwi at kung minsan ay madaling araw na. Nang makaalis ang magtataho ay pinalipas muna namin ng ilang oras hanggang sa tuluyang dumilim ang paligid. Magkasama kaming tumungo ni Badong sa inuupahang bahay ng magtataho. Doon kami dumaan sa likuran at lumusot kami sa bintana para makapasok sa loob ng tahanan nito. Napansin din namin noon na makalat ang loob ng bahay ng magtataho. Habang hinahanap namin ang bangkay ng babaeng bayaran, pinagpapawisan ako ng malamig at kinakabahan din ako ng mga panahong iyon sa aking makikita. Hindi namin mahagilap ang bangkay ng babae sa kusina, kaya tumungo kami sa maliit na sala. Ngunit nabigo kaming makita ito. Hanggang sa biglang may nanunuot na masangsang na amoy sa aking ilong na nanggagaling sa ilalim ng maliit na papag. Lumuhod kami ng pinsan ko at sabay naming sinilip ang ilalim ng papag. Isang malaking itim na supot ang nakabalandra doon, kaya't hinila namin ito ni Badong. Halos nanginginig ang kamay ko na parang sa sandaling iyon dahil alam na namin ng pinsan ko ang nasa loob ng itim na supot. Lalo na't doon din ang galing ang mabahong amoy. Binuksan namin ang malaking itim na supot at nakita namin ang tsap-tsap na katawan ng babae dahil naroon din ang ulo nito. Hindi na namin napigilang masuka ng mga panahong iyon. Muli naming isinarado ang itim na supot at agad kaming lumabas sa bahay ni Mang Timyong para magsumbong sa himpilan ng pulisya. At nang makarating kami sa himpilan ay agad naming sinabi sa kapulisan ang aming nakita na mayroong tsap-tsap na katawan ng isang babae sa loob ng tahanan ng aming kapitbahay. Sinamahan namin ang mga pulis sa bahay ni Mang Timyong at itinuro sa kanila ang itim na supot na naglalaman ng tsap-tsap na katawan ng tao. Kinuha ng kapulisan ang bangkay ng babae at dinala sa purinarya upang tukuyin ang pagkakilanlan nito at para maipagbigay alam sa mga kaanak nito kung meron man. Sinabi din namin sa mga pulis kung sino ang naninirahan doon at kung saan ito madalas pumupwesto para magtinda ng taho sa kasagsagan ng gabi. Noong gabing iyon ay nahuli na si Mang Timyong na nakaupo sa labas ng pampublikong ospital sa Tondo habang nasa tabi nito ang paninda nitong taho. Nasakuti nila ang magtataho sa tulong namin ni Badong. Subalit, nang gabing iyon, matapos nilang ikulong si Mang Timyong sa bilangguan sa mismong loob ng kanilang himpilan, ay bigla na lang daw itong naglaho sa kanyang kulungan ng madaling araw. Sabi ng ilang preso, may nakita raw silang itim na aso na lumusot palabas ng kulungan ng madaling araw. Hindi rin noon na malaya ng mga pulis ang biglaang paglaho ng magtataho. Ngunit napansin nila ang itim na aso na lumabas sa kanilang himpilan at inakala nito na isa itong asong gala.
Nang malaman namin ang tungkol sa bagay na iyon ay nakaramdam kami ng takot na baka isang aswang si Mang Timyong. Ayon na rin sa sinabi ng mga pulis tungkol sa asong itim. Natatakot din kami ng pinsan ko na baka balikan kami ng magtataho, sapagkat kami ang dahilan kung bakit ito nakulong at nalaman ng kapulisan ang ginawa nitong pagpatay at pagkatay sa katawan ng babaeng bayaran. Subalit, sa mga lumipas pang mga araw ay hindi naman bumalik ang magtataho sa inuupahan nitong barong-barong para balikan ang kanyang mga gamit. Naisip na lang namin noon na baka umalis na ito at tumungo sa ibang panig ng Kamaynilaan. O baka bumalik sa probinsyang pinagmulan upang takasan ang nagawang karumal-dumal na krimen. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ito po ay hango sa tunay kong karanasan tungkol sa magtataho na aswang na madalas magtinda o maglako sa kasagsagan ng gabi. Sana po ay huwag ninyong husgahan ang aking pagkatao, pati na rin ang pinsan kong si Badong. Sa maniwala man kayo o hindi, ito po ay totoong nangyari noong aking kabataan. Istorya Tagalog Horror Stories.